Si Amani ay iniiwasan ng mga babae at nakukuha lang ang saya sa miserableng hilig sa pagsasarili. Pero nagbago ang lahat ng tulungan niya ang imong babaeng matuklasan ang kung ano't na yon ay di na ito mapigil. Ang unang pagkikita nila ay nangyari habang pauwi siya mula sa paaralan sa isang maulang gabi nang mapansin niyang nakaupo si Sheena sa swing ng palaruan ng walang payong. Una niyang naisip na wag na lang tong pansinin pero nagbago ang isip niya at inalok ang payong rito bago magpatuloy sa paglalakad pauwi. Kinabukasan sa paaralan, napansin ng kaibigan niyang si Itsuki na ito ay bumabahing at tinanong kung bakit, kaya inamin nitong naglakad siya sa ulan matapos ipahiram ang payong sa isang tao. Tinawag siya ni Itsuking uslak na simp pero hindi maalis ni Amani sa isip ang lungkot at depresyon sa mukha ni Sheena habang nakaupo itong mag-isa sa palaruan. Bigla naman niyang narinig ang boses ni Sheena mula sa labas ng silid-aralan at nang lumingon roon ay nakita niyang kausap nito ang ilang estudyante. Ang ngiti sa mukha nito ang nagpatunay sa kanyang imposibleng malungkot ito dahil kilala siya bilang anghel ng paaralan nila. Nakuha ni Sheena ang bansag na yon dahil napakahusay niya sa lahat ng bagay na ginagawa mula pag-aaral hanggang extracurricular activities. Pag-uwi ni Amani ng araw na yon, nakita niya si Sheena sa labas ng pinto dala ang payong niyang isa sa uli nito kung saan nang lapitan niya ito. Napansin ni Sheenang may sakit siya at sinubukang mag-sorry ngunit di ito umimik. Kinuha niya ang payong at tinangkang pumasok sa apartment, ngunit sa kasamaang palad, pumalpak ang pagmamatigas niya nang manghina't muntik himatayin sa harap nito. Mabilis itong inalalayan ni Sheena at nagpumilit na manatili para alagaan siya dahil sinisisi ang sarili sa pagkakasakit nito. Pagbukas ni Sheena sa pinto ng apartment niya, nagulat ito dahil sobrang kalatroong parang babuyan, kaya sinabihan siya nitong pumasok at maghintay sandali dahil uwi muna siya at magpapalit ng damit. Laking gulat niya nang hindi ito mag-elevator at sa halip ay tumakbo lang sa kabilang apartment na katabi ng kanya at pagkagising, sinabihan siyang kunin ang temperatura. Ngunit habang itinataas ang kanyang damit ay umiwas ito at inakusahan siyang nanunukso gamit ang katawan at pagkatapos nun, bumalik si Sheena dala ang pagkain at binigay rito matapos niyang sabihin ang kanyang temperatura. Bago kumain, sinabi nitong nagulat siyang di ito tulad ni Sakura kaya pinaliwanag ni Sheenang kinailangang matuto dahil mag-isa siyang namumuhay. Nang tikman niya ang pagkain, sinabi nitong parang panaginip ang lasa, ngunit sinagot lang ni Sheena nang may pagpapakumbabat pagkatapos. Tinanong niya si Sheena kung ang rason kaya nasa ulan ay dahil nakipagtalo ito sa kasintahan. Sinabi ni Sheenang wala siyang kasintahan at wala rin siyang balak na magkaroon, na ikinagulat ni Amanit sinabi pang sa ganda ni Sheena ay dapat nagkaisa o dalawa ng kasintahan ito. Ngunit sinagot ito ni Shin nang di siya desperadang jojowa ng higit sa isa, kaya nagsorry si Amani sa maling akala at sa huli, humingi rin ng tawad si Sheena sa pagiging rason ng sakit nito. Gayunpaman, sinabi niya kay Shin ang huwag mag-alala at binanggit na di naman siya ganun kababaw para magtanim ng galit sa anghel ng kanilang paaralan, ngunit agad ring sinabi ni Shin ang ayaw niyang tawagin sa pangalang yun pero ngumiti lang ito. Kinabukasan, napansin ni Itsuking mas magaan na ang pakiramdam ni Amanit pinayuhan siyang linisin ang malabasurahang kwarto bago pa pamahayan ng daga. Kinagabihan, nakatayo siya sa balkonaheng umiinom ng jelly drink nang makita siya ni Shin at sabihang kailangan ng sustansya, kung saan agad rin tong nasa pintuan bitbit ang lalagyan ng pagkaing sinabi niyang natira mula sa naging hapunan. Sinabi rin ni Shinang sa nakikita niyang miserablit magulo nitong pamumuhay, naawa siya kaya determinadong siguraduhing maayos ang kain at pamumuhay nito. Kinabukasan, isinauli niya ang lalagyan ngunit nagulat nang bigyan siya ni Sheena ng panibagong pilit niyang tinanggihan. Pinilit ni Shinang kunin niya ito at sinabing lagi siyang nagluluto ng sobra at masaya ring ibahagi yon dahil nagmumukha na tong kalansay kaya naman nagpasalamat siya at kinuha ito. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw siyang binibigyan ni Sheena ng pagkain at isang araw habang nasa klase, napansin ni Itsuking mas malusob na si Amani. Sinabi ni Amaning napilitan siyang baguhin ang pamumuhay, ngunit hindi binanggit ang mga ganap nila ni Sheena dahil gusto niya yung manatiling lihim. Paglaon, kumatok si Sheena sa pinto ni Amani para kunin ang lalagyan pero narinig niya ang malakas na kalabog kung saan binuksan ito ni Amaning nakaluhod. Tinanong niya kung bakit ito nasa ganong posisyon at sinabi niyang nadapa lang at matapos nitong ipinaliwanag na naglilinis siya, nag-alok itong tumulong dahil halata namang di siya mahusay sa ganon. Pumayag si Amani kaya agad silang nagtrabaho at tinuruan siya kung paano gawin ang mga bagay pero nang subukan nitong linisin ang air conditioner, nadulas siya sa nakakalat na damit sa lapag. Mabilis na kumilos si Amani at ginamit ang sariling katawan upang hindi ito masaktan, ngunit imbis na magpasalamat, sinermunan pa siya dahil sa nakakalat na gamit. Pagkatapos humingi ng tawad, tinuloy nila ang paglilinis at nang matapos sila ay masyado ng late para mamili ng grocery kaya nagpa-deliver na lang siya ng pizza.
Matapos kumain, nagpaalam na rin si Sheena ngunit bago siya umalis, tinanong nito ang napapala sa pagluluto para sa kanya kung saan sinabi lang ni Sheena bukod sa nag-enjoy sa pagluluto ay ayaw niya ring nakikita tong hindi malusog. Ilang araw ang lumipas, nakita niya si Sheena sa ilalim ng puno sa park kaya tinanong niya kung bakit ito naroon imbis na umuwi at doon naman inamin ni Sheena nasaktan siya matapos tangkaing iligtas ang pusang di makaalis sa puno. Kumuha si Amani ng mga pampaunang lunas at nang makabalik roon, sinabi niyang alisin ni Sheena ang kanyang suot at inalok ang jacket rito upang matakpan ang mga hita niya habang ginagamot ang sugat. Matapos lagyan ng cold compress ang paa nito, binigyan niya rin ang gym pants para masuot sa ilalim ng palda't inalok din ang hoodie niya upang hindi ito makilala ng iba habang buhat niya ito sa likod sa kanilang pag-uwi. Kinabukasan sa gym class, tinukso ni Itsuki si Amani dahil naka-shorts siya ngunit hindi ito pinansin at sinabing naiwan lang niya ang pants sa bahay. Habang nag-uusap roon ay narinig nilang may mga babaeng sumisigaw at tinatawag si Kadowaki, nakaklase nilang tinaguriang class prince. Nagkomento si Itsuki sa kasikatan nito pero kay Amani ay wala yung kwenta't dun napansing nakatingin si Sheena sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin nang umiti ito ngunit ang ibang lalaking may malalang delusyon ay nagsimulang magtalot sinabing sa kanila talaga umiti ito. Kinagabihan, dinala ni Sheena ang mga gamit kasama ang lalagyan ng pagkain at tinukso siya ni Amani sa popularidad. Sinabi ni Sheena di niya maintindihan kung ba't laging ganun ang mga lalaki kaya pinaliwanag ni Amaning yun ay dahil maganda siya at sikat tulad ni Kadowaki. Dahil doon, tinanong ni Sheena kung ba't di pa ito nahuhulog sa kanya tulad ng iba sa paaralan kaya sinabi niyang hindi tulad ng ibang uslak na madaling nagiging simp, siya ay may partikular na tipo ng mga babae. Nag-alok si Sheenang hatiin na lang ang bayad sa pagkain at pumunta araw-araw sa apartment niya para magluto at natural tong pumayag pero tinanong kung di ba natatakot sa kung ano. Ngunit sinabi ni Sheenang sanay siya sa bola at siguradong bibigyan niya ang mga ito ng dent kung sakaling may gawin siya. Isang gabi ng makapaghapunan, katatapos lang ni Amaning maghugas ng pinagkainan nang mapansin niyang minamarkahan ni Sheena ang mga pagsusulit na sinagutan nila kanina. Tinanong niya ang score nito at sinabi ni Sheenang basta maayos ang kanyang essay ay siguradong perpekto yon. Hindi na yun nakakagulat dahil palagi siyang nangunguna sa klase, ngunit nabigla si Amani nang marinig na natapos na rin ito ang kurikulum nila para sa sunod na taon. Nang sabihin ni Sheenang ayos rin ang mga grado niya, inamin ni Amaning dapat panatilihin ang magandang grado para makapamuhay siyang mag-isa. Habang inaayos ni Sheena ang mga gamit palabas ng apartment ay napansin ni Amaning nahulog nito ang school ID card niya. Pinulot niya ito at ibinalik kay Sheena bago pa siya makalabas ng apartment, ngunit pagpasok, agad niyang inisip ang maaaring gawin para sa kaarawan ni Sheena. Napansin niya sa ID ang kaarawan nito ay 4 na araw mula noon kaya kinabukasan nang pumunta ito para magluto. Tinanong niya kung may gusto itong makuha nang di sinasabi kung bakit interesado. Sinabi ni Sheenang gusto niya ng bagong sharpening stone kaya tinanong ni Amani kung high schooler ba ito o matandang babaeng nakulong sa katawan ng bata. Habang pauwi mula sa paaralan kinabukasan, tinanong niya ang kasintahan ni Itsuking si Chitoshi sa regalong dapat bilhin para sa babaeng hindi kasintahan at minungkahi nito ang stuffed animal. Naisip ni Amaning nakakahiya kung lalapit siya sa counter na may bitbit na stuffed animal, ngunit sinabi ni Chitoshing huwag siyang maging duwag kaya nakiusap itong samahan siya sa pamimili. Di nagtagal, binigay ni Amani ang mga regalo kay Sheena, ngunit tumanggi tong tanggapin yun at sinabing di pinagdiriwang ang kaarawan, pero sinabi ni Amaning tanggapin yun bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Binuksan ni Sheena ang nakabalot na kahon at nagpasalamat sa hand cream, ngunit nang ilabas niya ang teddy, medyo nahiya si Amani kaya sinabi niyang itapon na lang ito kung ayaw niya ng mga ganon. Nagulat siya nang sabihin ni Sheenang iingatan niya ang regalo, habang niyayakap ito't inaming di pa siya nakatanggap ng ganon dati. Pinaliwanag niyang hindi sinasabi ang tungkol sa kaarawan dahil ayaw niyang ipagdiwang ito at palagi siyang nailang pag may nagbibigay ng regalo sa kanya. Gayunpaman, nagpasalamat siya sa regalo nitong ikinabigla ni Amani habang pilit niyang pinipigilan ang sariling haplusin ang ulo ni Sheena dahil sa kung gaano ito ka-cute. Paglipas ng ilang araw, biglaan namang dumalaw ang ina ni Amani kaya pilit niyang pinaalis ito dahil ayaw niyang malaman ng inang nagtatago si Sheena sa kanyang kwarto. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang pagiging uslak nito dahil sanay na ang ina sa ugali ng anak at nang tinangka niyang pumasok sa kwarto ay humarang ito sa pintuan at sinabing ayaw niyang mag-usisa ito roon. Lalo lang roong lumala ang kuryosidad niya't nilampasan ito at binuksan ang pinto bago pa siya mapigilan, ngunit natigilan ito sa sandaling makita niya si Sheenang nakatulog na pala sa may tabi ng kama nito. Nagulat din si Amani nang makita si Sheenang natutulog pero hindi na siya nakapag-isip dahil nagsimulang magsalita ang ina tungkol sa itsura ni Shin at sinabing swerte siya dahil may nobyang ganon.
Sinabi nitong dinobya si Sheena, ngunit hindi naniwala ang ina niya at pinuntong walang lalaking magpapapasok ng babaeng ayaw sa kwarto nito. Pinanindigan ni Amaning ang tanging nararamdaman para kay Sheena ay pagkakaibigan lang at nakiusap sa ina niyang bumalik na sa trabaho't itigil na ang pag-aktong kupido. Sinabi niyang sobrang layo ng hinala nito dahil di kailanman maiisip ni Sheenang tratuhin ang isang gaya niya ng higit pa sa kaibigan. Biglang nagising si Sheena at tumingin sa direksyon nila, kaya sinubukan ni Amaning ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit dun lumapit ang kanyang ina kay Sheena at nagpakilala bago tanungin kung ano ang pangalan nito. Sinabi ni Sheena ang pangalan niya at ipinaliwanag na hindi siya nobya ni Amani nang mapansing patuloy na tinatawag na kasintahan ng ina. Mas lalo roong naghinala ang inang may namumuo talaga sa kanilang dalawa at humingi ito ng tawad sa pang-istorbo sa kanilang pribadong oras. Kalaunan, lumipat sila sa sala at nagawang maipaliwanag sa ina ang tunay nilang relasyon habang umiinom ito ng kape. Nagpasalamat ang ina kay Sheena sa pag-aalaga sa kanyang uslak na anak at sinabihan tong subukan ang swerte niya kung gusto si Amani dahil masyado tong duwag para gumawa ng unang hakbang. Sinaway ni Amani ang ina sa pagtawag sa kanyang walang riz at pinaalis na ito at dun tumayo ang ina para umalis ngunit tinawag muna si Sheena sa tabi para kunin ang contact info. Pagkaalis niya, humingi ng tawad si Amani kay Sheena dahil sa ugali ng ina ngunit sinabi nitong ayos lang dahil gusto niya ang ginawa ng ina nito. Nang atwiran si Amaning masyadong mausisa ang ina pero sinabi ni Sheenang wala naman siyang nakikitang masama roon dahil ina naman ito ni Amani. Binunyag nitong nagustuhan niya kung paano tinawag ng ina ni Amani sa pangalang Mahiro dahil di yun kailanman ginawa ng sarili niyang mga magulang. Dahil dito, tinawag siya ni Amani sa pangalan at nagulat ng gayahin din yun ni Sheena at sa huli, nagkasundo silang gamitin ang mga unang pangalan kapag sila lang ang magkasama. Sinubukan niyang ibalik ang ekstrang susing binigay ni Amani nang kumatok ang ina nito, ngunit binigay na yon sa kanya. Pagkalipas ng linggo, inilabas na ang resulta ng pagsusulit at gaya ng lagi, nanguna si Sheena kaya nagbigay si Amani ng gantimpala. Nang gabi niyon, nang buksan ni Sheena ang ref, ay nagulat siya nang makita ang cake na naroon kaya tinanong niya kung ba't bumili ito't sinabi ni Amaning binili yon para sa kanya upang ipagdiwang ang pagiging number 1 niya sa klase. Sinubukan ni Sheenang sabihing wala namang espesyal dahil lagi naman siyang nangunguna, ngunit sinabi ni Amaning tanggapin yon bilang gantimpala sa pagsusumikap. Nang kumain siya ng cake, napansin nitong pinagmamasdan siya ni Amani at inisip niyang gusto rin nitong tumikim, kung saan hindi na siya nag-isip at pinakain si Amani kaya naman kinuha nito ang tinidor at ginawa rin yon para sa kanya. Dahil sa reaksyon ni Sheena matapos kumain, pinaliwanag ni Amaning kung mag-aalok ng ganun sa ibang tao ay maiisip ng ibang may nararamdaman dito kaya nagsorry. Kinabukasan, pumunta si Amani sa supermarket para bumili ng ilang gamit at pagbalik, nakasalubong niya si Sheena at sinabi ritong nais niyang magluto. Ngunit dahil halos wala rin naman talagang tiwala si Sheena sa anumang kakayahan niya sa pagluluto ay nagpa siya itong magbantay sa kanya. Nang oras na matapos na siyang ihanda ang ilang gulay at omelette ay makikitang napagod tong parabang nagmarathon. Ipinresenta niya ito kay Sheenang kumuha ng kapiraso sa umano'y omelette at sinabi nitong ang lasa ay kasing sarap ng karton. Doon dito naalalang hindi niya nalagyan ng pampalasa ang niluto't pinunto ni Sheenang dahil sa sobrang paghalo ay tila scrambled egg na ang ginawa. Nalungkot si Amani dahil nabigo sa unang pagtatangka ngunit inalo siya ni Sheena at binigyan rin ng plato ng omelette na niluto bilang sampol. Nangako pa si Sheenang tutulungan siya sa pagluluto paminsan-minsan upang hindi nito maramdamang walang silbi at di nagtagal, pinilit ni Chitosi si Amaning magdaos ng Christmas party sa apartment dahil alam niyang malulungkot ito. Pag-uwi niya ng araw na yon, sinabi nito kay Sheena ang tungkol doon at inimbitahan siyang magpasko kasama ito dahil walang gagawin. At pumayag si Sheena sa kondisyong tuturuan siyang maglaro ng video games dahil hindi pa nararanasan at pumayag si Amani. Sa party nung bisperas ng Pasko, nagreklamo si Amani tungkol kay Chitosi at Itsuking masyadong magkadikit kaya sinabi ni Chitosing tumigil siya sa pagiging inggiterong uslak dahil walang gustong makipag-date sa talunang tulad niya. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Chitosing tinanggihan ni Sheena ang lahat ng gustong makipag-date sa kanya at sinabing nakakaawa sila. Nang sabihin ni Amaning wala siyang pakialam, na-distract si Chitosi nang mag-snow at hinila si Itsuki patungo sa balkonahe. Bigla siyang sumigaw ng malakas at nang pumunta si Amani upang alamin ang nangyari, natuklasan niyang nakita ng mga kaibigan si Sheenang nakatayo sa kanyang balkonahe. Dahil nalaman na ang sikretong si Sheena ay kapitbahay ni Amani, dumaan siya at ipinaliwanag ang relasyon nila kay Chitosi at Itsuki. Ngunit nagtaka ang dalawang wala umano silang romantikong nararamdaman sa isa't isa kahit na halos palagi naman silang magkasama. Sinabi ni Itsuking marahil di interesado si Sheena sa pangit na kaibigan pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi sinusubukan ni Amaning makipag-date kay Sheena lalo na't ito ay sobrang ganda naman.
Tiniyak ni Shinang magkaibigan lang sila at dinagdag ni Amaning di niya kailanman pagsasamantalahan si Shina dahil meron siyang kahihiyan. Nang magpatuloy, pinakiusapan nila si Itsuki Chitosing huwag ipagsabi sa school ang tungkol sa kanilang kasunduan, ngunit sinabi ni Chitosi kay Amaning kahit sabihin niya ito sa iba, hindi nila paniniwalaan yun at baka itulak pa siya agad sa Arkham. Nag-fangirl naman si Chitosi kay Shina bago tanungin kung gusto nitong maging kaibigan siya, kung saan binalaan ni Amani si Shina sa baliw na babaeng ito ngunit di siya pinansin ni Shina at pumayag sa alok ni Chitosi. Sinabi rin ni Itsuki kay Shinang kung may mga tanong tungkol kay Amani ay masaya siyang sasagutin yon dahil magkaibigan sila. Pag-alis ng mga kaibigan, humingi ng tawad si Amani kay Shina dahil sa mga kaibigan, ngunit sinabi ni Shinang ayos lang at magandang makilala ang ibang tao dahil wala siyang gaanong mga kaibigan. Pumunta siya sa bahay upang kunin ang beef stew na niluto para sa hapunan at habang wala ito, hindi maiwasan ni Amaning madismayang nabunyag ang kanilang lihim. Pagbalik ni Shina, umupo na sila para kumain at pinagmamasdan siya ni Shina habang nakangiti pagkatapos kumain. Tinanong ni Shina kung bakit tila palaging masaya si Amani tuwing kumakain at sinabi nitong dahil masarap ang luto ni Shina. Habang nililinis ang pinagkainan, tinanong niya si Shina kung saan natutong magluto at sinabi niyang tinuruan siya ng taga-alaga. Sinabi ni Shinang di siya kasing galing ng babae dahil ang pagkain nito ay purong kaligayahan, ngunit sinabi ni Amaning ang luto niya ay ganun na sa kanya. Natahimik siya saglit hanggang sa tinanong ni Amani kung ano ang problema kaya sinabi nitong di niya alam na ang luto niya ay ganun na para dito. Sinabi ni Amaning huwag masyadong mag-alala at binanggit na masarap naman talaga ang luto niya at kinabukasan, tulad ng napagkasunduan, naglaro sila ng video games pagkakain pero nang patuloy na matalo ay nagpatulong na siya kay Amani. Lumapit si Amani at hinawakan ang controller ni Shina upang ipakita sa kanya kung paano maglaro, kung saan nang mapansing sobrang lapit sa isa't isa ay mabilis siyang lumayot nag-sorry pero sinabi ni Shinang ayos lang. Habang patuloy sa paglalaro, hindi niya sinasadyang kumilos na parang karakter din hanggang sa mahulog siya sa kandungan ni Amaning sinubukang pigilan ang pagtawa ngunit nabigoroon. Pinukpok ni Shina ang maliit niyang mga kamay kay Amani bilang ganti at sa huli, siya ang nanalo sa laro kaya binati siya ni Amani sa tagumpay bago ibigay ang regalo para sa kanya. Nagpasalamat si Shina sa regalo at inaming hindi niya akalain kaya nitong pumili ng isang bagay na maganda dahil masasabing wala talagang alam sa mga ganun si Amani. Lumapit si Shina sa kanya at hinawi ang buhok nito mula sa mukha kung saan nagulat si Shina dahil hindi niya inaasahang gwapo rin pala si Amani. Nahiya si Amani kaya ginawa niya rin yun at nanatiling tahimik dahil sa ganda nito ngunit naputol ang sandali nang sabihin ni Shinang mayroon din siyang regalo para dito. Ang regalo ni Shina ay isang scarf at nagpasalamat si Amani dito't nang suotin yon. Nahiya si Shina nang simulang purihin ni Amani ang kanyang ngiti. Kaagad nitong itinaas ang scarf upang takpan ang kanyang mga mata bago pumunta sa balkonahe, ngunit sinundan siya ni Amanit naglagay ng blanket sa kanya. Habang pinagmamasdan ang mga bituin, nagpasalamat si Amani para sa lahat sa nakaraang 2 buwan at sinabi ni Shinang masaya ring nakilala ito. Kinabukasan, napansin ni Amaning may lagnat si Shina at pinagpahinga ngunit tumanggi siya kaya inakay ito ni Amanit sinabing iuwi siya. Pumayag si Shinang magpahinga basta't mananatili kay Amani kaya nilagay na niya ito sa kwarto't inalagaan. Pagkatapos matiyak na siya ay nakakain at nakainom na ng gamot, hinawakan niya ang kamay nito hanggang sa makatulog. Kinabukasan, pinuntahan ni Amani si Shina, at pagkatapos nitong kumain, tinabi ni Amani ang mga pinggan at umupo upang makipag-usap sa kanya. Habang nag-uusap, inamin ni Shinang ang tanging nag-alaga sa kanya tuwing may sakit ay ang kanyang taga-alaga ngunit kailangan nitong umalis tuwing gabi. Nalungkot si Amani para sa kanya, at nangakong mananatili hanggang sa gumaling kahit kinumbinsi ni Shinang wag nang gawin yon. Nang makatulog si Shina, muli niyang sinabi sa sariling delikado ito para sa kanyang puso na nangangahulugang nahuhulog na siya kay Shina. Nang matapos ang bagong taon, dumating ang mga magulang ni Amanit nang makita ang maletang dala ng kanyang ina. Tinanong niya kung anong laman nun at sinabi nitong may ilang mga esensyal roon. Tinanong siya ng ina kung nasan si Shina at sinabing nasa loob kaya dumiretso lang ito't pumunta upang makipag-usap kay Shina bago sila sumunod ng kanyang ama. Ipinakilala ng ama ni Amani ang sarili kay Shina at nagpasalamat sa pag-alaga rito kahit paminsan ay wala tong silbi. Matapos magbigay si Shina ng tsaa sa kanila, sinabi ng ina ni Amaning nagdala siya ng kimono at inaasahan niyang isusuot yon ni Shina habang nag-aalay sila ng mga dasal sa templo. Habang nagbibihi si Shina, kasama ang ina ni Amani, naglagay naman si Amani ng blazer, kasama ang ama't habang nag-uusap sila, tinanong ng ama kung masaya ba tong lumipat sa lungsod. Doon naalala ni Amani ang nangyari sa nakaraan, ngunit hindi na inisip yun at sinabi sa amang mas madali na ang mga bagay ngayon.
Paglabas naman ng ina ni Amani at ni Sheena mula sa kwarto, nagulat si Amani sa kagandahan ni Sheena at habang papalabas, bumulong si Sheena sa kanyang tenga at sinabing bagay kay Amani ang kanyang suot kaya naman nagulat siya. Pagkatapos, habang papunta sila sa templo, ay nahirapan si Sheenang maglakad sa kimono kaya inalok ni Amaning hawakan siya sa kamay. Matapos nilang magdasal, tumayo sila sa tabi ng fountain para maghintay sa mga magulang niya at tinanong si Sheena kung ano ang dinasal kaya sinabi nitong mabuting kalusugan at kaligtasan pati mapayapang mga araw kasama siya. Binanggit ni Amaning sa presensya ng kanyang ina, di nito akalaing magiging tahimik ang kanilang araw at para bang narinig siya nang tawagin ito ng kanyang ina. Kinabukasan, nagpaalam sila sa mga magulang ni Amani at pinaalala ng kanyang amang kailangan nitong umuwi sa summer at pumayag si Amani, ngunit hindi binanggit ang bahaging hiniling nilang isama rin si Sheena. Paglaon, nagsimula ulit ang klase at kumalat ang chismis na nagpunta si Sheena sa templo kasama ang lihim na kasintahan dahil may nakakita sa kanyang may kahawak kamay. Kinausap ni Itsuki si Amani tungkol doon ngunit binaliwala ito ni Amani at nagkunwaring walang pakialam sa chismis pero nang gabing yon, binanggit ni Amani ang isyo habang nagsatsaa sila ni Sheena nang inisip na mas mabuting wag na lang tong pansinin. Sa kuryosidad, tinanong ni Sheena kung mukha silang magkasintahan noon at sinabi ni Amaning hindi siya sigurado at idinagdag na hindi niya maisip na magkakaroon ito ng relasyon sa walang kwentang tulad niya. Nagalit si Sheena dahil dun kaya sinabi nitong hindi niya gusto ang mababang opinyon ni Amani sa sarili't nilista ang mga bagay na gusto niya rito. Medyo nahiya si Amani kaya nagpasalamat siya at inalok na maghugas ng pinggan at habang naroon, napansin ni Amaning tinatago ni Sheena ang mukha sa unan dahil siya rin ay nahiya. Ilang linggo ang lumipas, nagpunta si Chitosi sa apartment ni Amani at humingi ng payo tungkol sa pinakamahalagang pangyayaring magaganap sa buwan ng Pebrero. Inisip ni Amaning tungkol sa exams yun kaya tinanong ni Chitosi kung ipinagpalit ba nito ang utak sa iPhone 16 bago ipaliwanag na ang tinutukoy niya ay ang araw ng mga puso. Tinanong siya kung anong tsokolate ang dapat ibigay kay Itsuki dahil gusto niyang gumawa ng naiba mula sa mga dati niyang binibigay. Sinabi ni Amaning si Sheena ang pinakaangkop na tanungin tungkol doon ngunit ang gusto ni Chitosi ay marinig ang opinyon ng lalaki. Nang sumali si Sheena sa kanila sa living room, sinabi ni Amani kay Chitosing di siya mahilig sa matamis nang tinanong kung anong klase ang gusto. Nangako si Chitosing gagawa ng magugustuhan nito, ngunit di naniwala si Amani dahil minsan ay kumikilos tong parang mangkukulam at baka gumawa ng kabaliwan. Tinanong ni Chitosi si Sheena kung magbibigay ng tsokolate sa iba't sinabi nitong magbibigay siya sa ilang mga babae sa kanyang klase. Tinanong rin ni Chitosi kung magbibigay sa mga lalaki at sinabi ni Sheena kung gagawin yon, mag-isip ang mga delusyonal na tinitignan ang mga tong higit pa bilang mga kaklase. Sa araw ng mga puso, pinanood ni Amani at Itsuki si Kadowaking tumanggap ng mga kahon ng tsokolate mula sa mga tagahanga habang ang iba ay pinapanood siyang naiinggit. Binanggit ni Amaning magiging abala si Kadowaki sa pagdadala ng lahat ng mga regalo pauwi at sinabi ni Itsuking hindi na bago yon. Nang sabihin ni Amaning di pa nakatanggap ng ganun karami sa buong buhay niya, sinabi ni Itsuking maghanda siya kung saan naguluhan si Amani sa sinabi ni Itsuki at pinaliwanag na gumawa si Chitosi ng Russian Choco para sa kanya. Tinanong ni Amani kung anong nilagay ni Chitosi rito at sinabi ni Itsuking habanero pepper, pickled plum at wasabi. Kahit ang iba ay simpleng tsokolate lang, tinanong ni Amani kung nawala na ba sa katinuan si Chitosi, ngunit hindi ito pinansin ni Itsuki at tinanong kung magbibigay si Sheena sa kanya. Sinabi ni Amaning wala siyang ideya at wala namang obligasyong magbigay ng kahit ano dahil hindi naman sila magkasintahan. Pagkatapos ng klase, binigay ni Chitosi kay Amani ang mga ginawat ng akong magiging ayos lang pagkatapos kainin at ilang minuto pagkaalis ng dalawa, napansin ni Amani si Kadowaking nakaupo roon. Nilapitan niya ito at binigyan ng plastic bag para magamit sa pagdadala ng tsokolating natanggap at kalaunan, tinikman ni Amani ang isa sa mga ginawa ni Chitosi at agad na pinagsisihan ang desisyong yon. Maswerteng binigyan siya ni Sheena ng tasa ng mainit na inumin upang matanggal ang masamang lasa at matapos inumin yon, napansin niyang tila kakaiba ito at tinanong kung anong problema. Sa halip na magbigay ng sagot, mabilis na umalis si Sheena sa apartment at nang subukan ni Amaning humabol, napansin niyang naiwan nito ang bag sa pinto. Sa bag ay may pagpapasalamat para sa lahat ng ginawa nito at sa loob nun ay may kahon ng mga kahel na tsokolate kung saan natuklasan niyang mas masarap ito kaysa sa Russian Choco ni Chitosi. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan siya ni Kadowaki at nagpasalamat sa plastic bag na ipinahiram ni Amani nung nakaraan kaya nagsimulang mag-usap-usapan ang kanilang mga kaklase. Pag-uwi ni Amani nung gabi, naghihintay si Sheena sa kanya kaya nagpasalamat ito para sa mga kahel na tsokolate at tinanong ang gustong kapalit. Sinabi ni Sheena wala siyang nais ngunit pinilit ni Amaning bigyan ito ng tiyak na magugustuhan bilang pagpapakita ng pasasalamat.
Sa sumunod na buwan, binigyan ni Amani si Sheena ng bracelet at ticket kung saan ibibigay rito ang nais kaya nagpasalamat si Sheena sa regalo't hiniling na siya ang maglagay ng bracelet. Paglaon, tinanong ni Itsuki si Amani kung maaaring tumuloy sa bahay nito ng 3 araw dahil nakaaway ang ama tungkol kay Chitose. Pumayag si Amani dahil magsisimula na ang spring break, ngunit nagpadala siya ng text kay Sheena upang ipaalam na si Itsuki ay matutulog roon at nang makauwi, nagbiro si Itsuki sa pang-istorbo ng love nest kaya nakatanggap ito ng sipa kay Amani. Pinagalitan ni Sheena si Amani sa ginawa bago iwan ang mga lalaki upang maghanda ng pagkain nila at tulad ng lagi, pinuri nito ang hinanda. Nang gabing yon, bago matulog si Itsuki at Amani ay sinabi ni Itsuking ang mga kilos ni Amani kay Sheena ay nagpapakitang nahulog na talaga ito sa kanya. Tulad ng inaasahan, tinanggi yon ni Amani kaya patuloy na nagsalita si Itsuki at sinabing kahit iniisip ng lahat na siya ay talunan ay tinanggap pa rin ito ni Sheena. Sinubukan ni Itsuking ipaliwanag na may tiwala sa kanya si Sheena at pinayuhang tignan muli ang kanilang relasyon at kinabukasan, tumawag si Chitose kay Amani upang magreklamo tungkol sa pananatili ni Itsuki sa bahay nito at pagkain ng luto ni Sheena. Sinabi ni Amani ritong kung gusto niyang kumain rin nun, dapat ay tawagan niya si Sheena at makipag-usap ditong ginawa naman niya at paglaon. Dumating si Chitose sa apartment na may dalang bag at sinabing mananatili siya sa bahay ni Sheena. Agad natukoy ni Amaning pinilit ni Chitose si Sheena at tinangka niyang tumutol. Ngunit tiniyak ni Sheenang wala siyang problema dun at nang tanungin ni Amani kung anong lunch nila, sinabi ni Sheenang omurace dahil yon ang hiniling ni Chitose. Natuwa si Amani sa napili dahil mahilig siya sa itlog at sinabi kay Sheenang lalo tong nagugustuhan pag siya ang nagluluto. Nahiya si Sheena matapos marinig ang papuri at si Itsuking nanonood sa kanila kasama si Chitose ay nagtaka dahil hindi pa sila magkasintahan. Pagkatapos nilang kumain ng lunch kung saan pinuri ni Chitose ang luto ni Sheena, sinabi ni Amaning maaari siyang maging singgaling ni Sheena kung gagaya rito. Sinabi ni Chitose hindi siya magiging katulad ni Sheena dahil palaging seryoso at madalas na parang may pantuwid sa likuran niya. Inamin ni Chitose mukhang laging tinatamad si Sheena at mailap sa ibang mga estudyante, ngunit nang makasama niya si Sheena, napansin nitong may cute at inosenteng bahagi rin si Sheenang sobra niyang nagustuhan. Habang nagsasalita, niyakap niya si Sheena at sinabing kung matututo lang mag-relax ay madali niyang mapapasunod si Amani at pinunto pang mahilig si Amani sa mga mabait. Ngunit sinabi ni Sheenang hindi niya abusuhin si Amani sa ganung paraan. Kinagabihan, paglabas ni Amani mula sa banyo ay nakatanggap siya ng larawan ni Sheenang hawak ang teddy mula kay Chitose at dun ay nahiya si Amani kaya kumuha ng larawan si Itsuki pinadala kay Chitose. Kinabukasan, umalis na si Itsuki at Chitose dahil tapos na ang 3 araw na pananatili at nagdesisyon siyang tumuloy kay Chitose ng ilang araw. Kalaunan, nang lumabas si Amani sa elevator ng palapag ay napansin niyang may kausap si Sheenang babae sa harap ng apartment. Dahil ayaw nitong makialam ay naglakad siya patungo sa hagdanan at nakinig sa pagrereklamo ng babae tungkol kay Sheenang parang tinik sa kanyang buhay. Nang matapos silang mag-usap, nilapitan ni Amani si Sheena at nalaman na ang babae ang kanyang ina kaya tiniyak ni Sheenang ayos lang ang lahat at tinangkang pumasok sa apartment pero hinila ito ni Amani sa kanyang lugar. Habang naroon, inamin ni Sheenang kinasal ang mga magulang di dahil sa pagmamahal kundi dahil sa kapakinabangan ng pamilya kaya nagdesisyon silang huwag magkaroon ng mga anak. Ngunit nagkamali sila't pinanganak si Sheena kaya pinalaki siya ng kanyang taga-alaga kung saan kahit anong pagsisikap ni Sheenang magtagumpay ay hindi nakuha ang pagkilala ng magulang. Ang tanging rason kaya di sila nag-divorce ay dahil wala sa kanilang may gusto ng kustodiya, ngunit plano rin nilang maghiwalay pag natapos na sa kolehiyo si Sheena. Inamin ni Sheenang nung nakita siya ni Amaning nakaupo sa palaruang malungkot ay sinabi sa kanya ng inang di ito ninanais bilang anak. Nagalit si Amani sa mga narinig kaya tinakpan niya ang ulo nito ng blanket at niyakap bago sabihing nauunawaan niya kung bakit siya ganoon at sinabing kung nais umiyak ay hindi dapat pigilan ang sarili. Pagkatapos nito, sinubukan ni Sheenang magpanggap na ayos lang ngunit sinabi ni Amaning hindi masama kung minsan ay umasa siya sa iba. Tiniyak ni Amaning nakikita niya ito sa kung sino siya't nangakong di iwan kaya nagpasalamat si Sheena at niyakap ito at paglaon, naglakad silang dalawa ni Amani at nag-usap tungkol sa paparating na bagong term ng paaralan. Nagalak si Sheena sa pagbabago ng klase at tinanong ni Amani kung dahil ba inaasahan niyang magiging magkasama sila ni Chitose, ngunit hindi ito sumagot. Matapos ang ilang sandali, niyakap ni Sheena si Amani mula sa likod at nagpasalamat sa lahat ng ginawat nang magsimula ang term, si Amani, Itsuki, Sheena, at Chitose ay magkakasama sa klase kahit pati ng kanyang itanggi ito ay natuwa si Amani roon. Nasa klase din nila si Kaduakit nang lapitan niya si Amani at Itsuki para kausapin, naalala ni Amani ang bagay mula sa middle school at tila lumutang ang isip.
Nang makita ito ni Sheena, tinanong niya kung may problema ngunit tiniyak ni Amaning wala at pagkatapos, nagulat siya nang tanungin ni Sheena kung pwedeng hawakan ang buhok niya at nang pumayag ay hiniling rin nitong humiga sa kanya. Nag-atubili si Amani ngunit sumunod din siya at habang nilalaro nito ang kanyang buhok, nag-usap sila tungkol sa bagong klase at pinaalala ni Amaning dapat silang umaktong di magkakilala para hindi matsismis kaya tinapik siya nito. Nang tanungin ni Amani kung bakit, sinabi ni Shinang dahil nagsalita siya ng walang emosyon at di nagtagal, nakatulog si Amanit paggising makalipas ang 1 oras ay sinabi ni Shinang cute siyang matulog. Pinisil din ni Sheena ang pisngi niya at sinabing matuwa dahil nakita ang ibang bahagi ng magsimulang magreklamo't ilang araw ang lumipas. Bumalik si Amani sa bahay dala ang bag ng mga napanalunan sa arcade para kay Sheena. Nagpasalamat si Sheena at niyakap ang stuffed rabbit, ngunit nang mapansin niyang tinitingnan siya ni Amani ay nahiya ito. Tiniyak ni Amaning tinitignan lang ito dahil nakakatuwa siya kaya nahihiyang tinanong ni Sheena ang nais na kapalit sa regalo. Sinabi ni Amaning gusto niya ng puding na maraming itlog dahil gusto niya ang luto nito kaya naman kinabukasan ay hinanda yun ni Sheena. Gaya ng lagi, pinuri ni Amani ang luto ni Sheenang nahiya kaya nagsimula siyang maglinis na lang pero pinilit ni Amaning siya na lang ang maglinis at hiniling kay Sheenang magpahinga kaya humiga ito at tinago ang mukha sa isang unan. Kinabukasan, tinanong ni Kadowaki si Itsuki at Amani kung pwedeng sumama sa lunch at kahit agad na pumayag si Itsuki ay nag-alangan si Amani. Doon ay tinanong niya si Kadowaki kung may ibang motibo sa pagsubok na makipagkaibigan sa kanila kaya sinabi ni Kadowaking iniisip niyang ayos sila at gusto talagang maging totoong kaibigan. Matapos tiyakin ni Kadowaki ang pakikipagkaibigan, tumingin si Amani kay Sheena at napansin niyang di ito masaya at pagka-uwi nila sa bahay, inamin ni Sheenang naiinggit rin dahil ang iba ay pwedeng makipag-usap sa kanya sa publiko. Humingi ng paumanhin si Amani at sinabing kakaiba kung bigla siyang makikipag-usap rito sa paaralan, ngunit giniit ni Shinang walang masama kung mag-uusap sila at nagmungkahing magsimula ng dahan-dahan. Kinabukasan, sinabi ng gurong bumuo ng grupo para sa cooking project nila at inaya ito ni Shinang sumama sa grupo niyang kinagulat ng lahat maliban kay Itsuki at Chitoshi. Habang nasa practical, nagulat si Chitoshi nang makitang kahit papaano ay may silbi si Amani sa pagluluto, at dun niya pinagmalaking tinuruan siya ni Sheena ng maayos, nakitang-kita sa kanilang interaksyon. Nang matapos sila sa pagluluto, nagpasya si Sheena at Amaning kunin ang salad at dessert mula sa ref ngunit habang papunta sila, muntik nang mapaso si Sheena sa mainit na sabaw dahil ang ilan sa kanilang kaklase ay naghaharutan. Agad namang naligtas ni Amani si Sheena at pinagalitan ang mga uslak sa pagiging pabaya sa kusina at halos magdulot pa ng aksidente. Nagulat ang lahat sa kanyang inis at mas lalo pa silang nabigla nang mapansin nilang tila matagal ang paghawak ni Amani sa balikat ni Sheena ngunit wala itong pakialam doon. Kinagabihan, sinabi ni Sheena kay Amaning patuloy niyang sisikaping maging malapit rito sa school at sinabing di niya gustong dapat silang magpanggap ng mga estranghero sa harap ng mga kaklase. Sa sumunod na linggo, tinanong ni Amani si Sheena sa plano niyang gawin sa Golden Week na kanilang bakasyon sa school at sinabi nitong nangako siyang tuturuan si Chitosing magluto. Binalik niya ang tanong at nang sabihin ni Amaning wala siyang plano, inilabas niya ang tiket at hiniling kay Amaning bigyan siya ng 1 araw sa Golden Week. Sinabi nitong gusto niyang mamili kasama ito at pagkatapos ay pupunta sila sa arcade, kaya pumayag si Amanit nagmungkahing pumunta sila sa isang cat cafe at pagdating ng Golden Week, dumating ng maaga si Chitoshi para sa cooking lesson. Bagaman ipinahayag ni Amani ang pagkadismayang naroon si Chitoshi sa bahay, tiniyak ni Chitosing mas masarap ang pagkain na gagawin kesa sa mga tsokolating ibinigay rito. Habang nagluluto ang mga babae, nakatulog si Amanit nang magising ay nakasandal na sa balikat ni Sheena, kaya humingi ng tawad rito hanggang istorbohin sila ni Chitoshi. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Chitoshi at inamin ni Sheenang habang natutulog siya, pinisil niya ang pisngi nito at ginulo rin ang buhok dahil natuwa. Inamin niyang magaan ang pakiramdam kaya sinabi ni Amaning gusto ring gawin yon bago hawakan ang mukha nito. Pagkatapos, pinaalala ni Sheena ang planong date. Tinanong niya kung mas gusto ni Amaning magbihis siya ng maayos o ng mas mapusok at sinabi ni Amaning wala sa kanya kahit ano pa yon. Pero giniit ni Sheenang ito ang mamili sa dalawa kaya pinili ni Amani ang maayos na itsura. Kinabukasan, nagulat si Amani sa itsura ni Sheena at tiniyak niyang masabi ritong maganda siya sa ganun at pagkatapos ay umalis na silang magkahawak ang kamay. Ang unang lugar na pinuntahan nila ay ang Cat Cafe at nalungkot si Sheenang ang pusang nais niyang laruin ay umalis kaya sinabi ni Amaning huwag mag-alala. Bumili siya ng tasa ng tsokolating may marshmallow na pusa't sinabi ni Sheenang cute yon para inumin o kainin, ngunit sa huli ay ininom niya rin dahil sinabi ni Amaning sayang naman. Matapos siyang sumipsip, kumuha ng larawan si Amani dahil may foam mustache ito't inisip na cute siya sa ganong itsura kaya pinayagan ni Sheena ang larawan.
Paglaon, napansin ni Shinang ang pusang sinubukan niyang laruin ay natutulog na kay Amanit. Sinabi nitong nagustuhan niya yon dahil naaalala siya rito. Ipinaliwanag niyang tulad ng pusang unang lumayo, ganun din si Sheena sa kanya nung una, ngunit nang magkakilala na sila ay naging mas komportable na ito. Habang papunta sila sa arcade, napansin ni Amani ang damit sa manikin at pinasubok ito kay Sheena, ngunit habang naghihintay ay may dalawang lumapit rito. Bago pa sila matanggihan, kinuha ni Sheena ang braso ni Amanit. Sinabi sa mga babaeng aalis na sila at pagkatapos ay hinila ito palabas ng store. Sa arcade, nanalo si Sheena ng stuffed cat mula sa claw machine at ibinigay kay Amani na nangakong aalagaan yun tulad ng pag-aalaga nito sa teddy na ibinigay niya. Nang subukang haplusin ang ulo nito, inistorbo sila ni Kaduaking. Inisip na si Amani ang nobyo ni Sheena hanggang ipaliwanag nila ang sitwasyon habang uminom. Sinabi ni Shinang huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa kanilang relasyon at nangako si Kaduaking ingatan ang lihim na yon bago sila maghiwalay. Habang naghihintay sa pagdating ng tren, nagsorry si Amaning. Iniisip na siya ang rason, kaya nalaman ni Kaduaki ang tungkol sa kanila, ngunit sinabi ni Shinang di niya yon kasalanan dahil maaari din naman silang makita ng iba. Sinabi ni Amaning masaya siyang si Kaduaki lang ang nakakita, ngunit nagsimula uling kutyain ang sariling kinainis ni Sheena. Hiniling ni Shinang itigil ang pangungutya sa sarili, at tinanong kung may nangyari sa kanyang nakaraan, kaya naging ganun pero sinabi nitong wala. Kinabukasan, nagpunta si Amani sa karaoke bar kasama si Itsuki. Kaduaking tinanong siya sa nararamdaman kay Sheena. Giniit ni Kaduaking gusto ni Amani si Shinang higit pa sa kaibigan, kaya tinanong ni Amani kung magkakaproblema pag may damdamin para kay Sheena. Pag-uwi ni Amani, nakita niyang tinatago ni Sheena ang phone at nang tanungin niya ito tungkol doon, inamin ni Shinang tinitignan ang mga litrato nito nung kabataang pinadala ng kanyang ina. Sinubukang kunin ni Amani ang phone mula dito dahil sigurado siyang may mga nakakahiyang larawang ipinadala ang ina niya, ngunit di pumayag si Shinang ibigay ito. Habang nag-aagawan, nahulog si Amani sa ibabaw ni Sheena at nang akalaing hahalikan siya ni Amani, pinisil nito ang pisngi niyang. Ikinagulat ni Sheena kaya binigay na rin nito ang phone kay Amani. Ngunit hindi pa rin niya ipinakita ritong hawak niya ang kanyang bibig at dismayado ang itsura't. Ilang araw pagkatapos nun, nag-usap sila ni Amani at tinanong siya ni Sheena kung bakit ayaw niyang umuwi. Ipinaliwanag ni Amani ang nangyari sa middle school at sinabing alam niyang maswerte siyang may ganong pamilya dahil nabigay sa kanya ng magulang ang lahat. Ito ang rason kaya madali siyang magtiwala at tumulong sa mga tao sa paligid, ngunit hindi nagtagal. Nalaman niyang ang mga inakalang kaibigan ay hindi siya gusto at tinitingnan siya bilang ATM. Dahil dito, nagsimula siyang mawalan ng tiwala sa mga taong nakaapekto sa lahat ng kanyang ibang relasyon, kaya lumipat siya, kung saan nagalit si Sheena dahil sa panloloko rito at sinabing hayaan siyang sumuporta ng emosyonal. Tinangka ni Amaning tumanggit. Sinabing umaasa na siya rito sa maraming bagay, ngunit nanindigan ito't niyakap siya at pagkatapos pumayag sa ninanais, tumayo na si Sheena at naglakad palayo. Doon siya pinigilan ni Amanit niyakap mula sa likod at kinabukasan sa school, tinanong ng ilang babae si Sheena kung ang kasama ba sa mall nung Golden Week ay ang kasintahan niya. Sinabi niyang mahalaga ito sa kanyang. Sobrang kinagulat ng lahat sa klase, kabilang na si Amanit. Paglaon ng gabing yon, hinarap siya ni Amanit. Tinanong ang pagsinungaling sa mga kaklase, ngunit sinabi niyang hindi. Sinabi nitong mahalaga ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ito ang pinakamalapit sa kanya ngayon, at nang gabing yon, nagkaroon si Amani ng kakaibang panaginip kay Sheena kaya umiwas siya rito ng isang buong araw. Naisip ni Shinang may nagawang mali at tinangkang humingi ng tawad, kaya walang opsyon si Amani kundi magpaliwanag, kaya naman natawa si Sheena at tinukso siya ng bahagya, pero sinabi nitong masaya siyang hindi pala ito galit. Kalaunan, habang naghahanda ng hapunan si Sheena, sinabi ni Amani ritong darating si Itsuki at Kaduaki para sa study session, kung saan tinanong ni Sheena kung pwedeng sumamat. Pumayag si Amani. Sinabi niyang sasali si Chitoshi dahil nakiusap tong magpatutor kay Sheena, at nang magsimula na silang kumain, sinabi ni Sheena kay Amaning kung magta-top 10 siya sa pagsusulit ay tutuparin ang anumang hiling nito. Sinabi ni Amaning gusto niyang magpahinga uli sa kandungan nito, kaya pumayag si Sheena at nangako pang lilinisin rin ang tenga niya. At paglaon, dumating ang mga kaibigan nila at pagkatapos nilang mag-aral ng magkakasama ay kumain sila at umalis. Nang lumabas ang resulta ng pagsusulit, nasa pang-anim si Amani, kaya tinupad ni Sheena ang kanyang pangako at nilinis ang tenga nito. At nang matapos, nilaro ni Sheena ang buhok nito hanggang makatulog. Nang magising si Amani, nakita niyang tulog si Sheena at sinubukan tong gisingin pero masyadong pagod kaya kinuha niya ang permiso ni Sheenang pumasok sa apartment nito. Matapos ihiga si Sheena sa kama, dumilat ito at sinabihan siyang manatili, ngunit tumanggi siya at sa halip, inilagay niya ang teddy ni Sheena sa tabi nito at nang yakapin yun ay tinakpan na niya ito ng blanket. Kinabukasan, pumunta si Sheena sa bahay ni Amani at sobrang nahiya ito nang sabihin ni Amani ang ginawa niyang yun.
Sinabi rin ni Amaning mag-ingat siya kung saan siya natutulog at nang subukan niyang mga tuwirang may tiwala siya rito, pinaalala ni Amaning siya ay isa pa ring lalaki. Hindi nagtagal, lumabas si Amani mula sa kwarto at sinalubong siya ng tanawin ni Shinang naka-summer uniform. Tinanong niya ang palagay ni Amanit, sinabi nitong huwag aalis ng bahay na wala ang stockings dahil ang mga binti niya ay titingnan ng mga kaklase. Tinanong ni Sheena kung tumitingin rin ba siya dito at sinabi niyang itigil ang panunukso, kaya humingi ito ng tawad at inaming gusto niyang makita ang reaksyon ni Amani sa uniform niya. Sinabi nitong di siya magagalit kung titingin ito, kaya sinabi ni Amaning cute siya sa suot na uniform at nakiusap na magsuot ng medyas. Pagkatapos ng klase, nanatili sila Amani at Kaduaki para tulungan si Sheena sa mga printout para sa sports day at pagkatapos gawin yon, narinig nila ang ilang babaeng pinag-uusapan si Shinang kinainis ni Amani. Pag-uwi nila, sinabi ni Shinang di siya apektado kung may sinasabi ang mga yon dahil di rin naman siya kilala. Pinunto ni Amaning baka may mga babaeng ayaw kay Sheena dahil inaakala nilang siya at si Kaduaki ay magjowa, ngunit sinabi ni Shinang di niya tipo si Kaduaki. Nang aminin nitong ayaw niyang malaman ng ibang tao ang tunay na siya, tinukso siya ni Shinang nagsiselos, kaya nahiya si Amani at sinabi ritong kung hindi titigil sa kanyang panunukso ay may gagawin rito. Ngumiti lang si Sheena at inaming may nakita talagang espesyal dito, ngunit itinulak siya ni Amani sa sofa at habang tinatakpan ang bibig nito gamit ang kamay, binalaan niya tong kung ulitin niya ang ganun ay patatahimikin niya ito gamit ang bibig niya. Paglaon ng bitawan ni Amani, hinila niya ito pabalik at nagulat si Amani nang halikan siya sa pisngi bago tumakbo palabas at kinabukasan sa school, pumasok si Amani sa classroom. Napansin agad ng mga kaibigang may kakaiba sa kanilang dalawa ni Sheena, kaya tinanong siya kung ano ang nangyari, at sinabi niyang nagkaroon sila ng maliit na hindi pagkakaintindihan. Dahil hindi niya sinabi ang rason ng di nila pagkakaunawaan, pinayuhan siyang makipag-usap kay Sheena at ayusin ito, at kalaunan ng maghapon na, pumasok si Sheena sa apartment ni Amani at nakita tong nakaupo sa sofa. Humingi ng tawad si Sheena para sa ginawa nung nakaraan at tinanong ni Amani kung bakit yun ginawa at sinabi nitong ginawa niya yun para makaganti sa kanya. Nang tanungin ang ibig sabihin, pinaalala ni Sheena nang tinukso siya nito, at sa huli ay nagkasundo rin sila't kinagabihan, pinag-usapan ni Amani at Sheena ang parating na sports day. Kumuha si Amani ng ice cream mula sa freezer, at habang kumakain, nadala siya sa kanilang naging usapan ni Sheena, kaya naman sinubuan niya ito ng ilan. Ngunit nang mapagtanto niya kung ano ang nagawa, binigay na nito ang natitira at sinabing gusto niyang magkape na lang. Paglaon nang dumating na ang sports day, nakilahok sila Amani at Sheena sa scavenger hunt race, at kahit nasa magkaibang mga kupunan sila, magkahawak kamay nilang tinawid ang linya. Kinuha ni Chitose ang kanilang mga card at binasa ito ng malakas para makita kung natupad ang mga kailangan para sa laro, kung saan sa card ni Amani ay dapat humanap ng maganda't si Sheena yon. Sa card naman ni Sheena ay dapat humanap ng mahalaga sa kanya't ito yon, at ang implikasyon ng nangyari ay kinabigla ni Amani pero mas naguluhan ang mga estudyante. Sa kanilang lunch break, karamihan sa mga humahanga kay Sheena ay nagtanong kung ano ang relasyon kay Amani, kaya pinaliwanag nito sa mga utak-hanging uslak na magkaibigan lang sila. Ngunit sinabi nilang di maaaring maging kaibigan ni Sheena ang talunang tulad niya, at habang nagrereklamo, pumasok si Sheena at kinumpirma ang sinabi ni Amani sa kanila. Hiniling din niyang itigil ang panggugulo kay Amani at ipinagtanggol siya sa harap ng klase ng tawagin ng kung ano-ano, kaya umalis sila. Kinagabihan, nakaupo si Amani sa sala at iniisip kung paano ihayag ang nararamdaman kay Sheena nang pumasok ito at umupo sa tabi niya bago humingi ng tawad sa pagbubunyag ng kanilang lihim sa buong paaralan. Tiniyak ni Amaning wala siyang problema sa ginawa ni Sheena at inamin rin ditong naging duwag talaga siya, at sinabing alam nang may nararamdaman si Sheena para sa kanya, ngunit dahil natatakot ay tinanggi niya muna ito sa sarili. Hinawakan ni Amani si Sheena at inamin ang nararamdaman sa kanya, at pagkatapos, tinanong niya kung magiging kasintahan na ito at pumayag siya, at habang magkayakap, nangako si Amaning alagaan siya at pasasayahin lagi.